Same time sa mainstream media, mga kaplastik, hindi man lang yun napupuna at hindi man lang yun napapatawan ng walang piyansa. At kung ano pa yung mga sinabi na bagay na tulad niyan na nagsabi daw ng fake news o something like that, pinatawan nila ng mabigat na parusa. Non-bailable daw. Cyber libel, non-bailable? What the hell? So kung ganun na lang pala, pag sila nagsampa ng kaso, ibig sabihin, automatically, walang bail. Diba? Tuwan ng warrant, yung unlawful publication, very minimal na kaso lang yan. I think nasa mga 6 months imprisonment lang yan. So, mali yung nakalagay, ang problema, mali ang nakalagay sa warrant of arrest. Kaya tingin nila may Mali pagkakamali ang korte. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. Isa pang pinutakte ng kampo ng dating mamamahayag ang basehan ng reklamo at ang role ng NBI sa pagpa-file nito. Ang reason nila is may mga fake publication daw about the health of the president. So yun ang in-issue ko doon, sinite ko na argument sa preliminary investigation. Bakit ang NBI ang nag-file? Una, ang NBI wala namang personal knowledge about that publication. Tama. Second, the NBI is not the offended party. Bakit din daw sa NBI Pasay isinampa ang kaso? Kung ang offended party aniya ay presidente, bakit hindi sa Manila dahil nandun ang Malacanang? Wala pang sagot ang korte riyan. Pero Mayroon niyang conflict. May conflict of interest tawag dyan, mga kaplastik. May something na talagang hindi presidente ang nagsampa ng kaso niyan. Pwedeng mangyari yun. Bakit taga-Pasay ang nagsampa ng kaso? At bakit NBI po ang nagdiin ng kaso kay Jason Sa? So anong ibig sabihin nun, mga kaplastik? Diba parang inaaning tayong mga taong bayan na kung sino-sino na lang pala ang nagpapile ng kaso against sa mga taong nagsasabi ng fake news daw. Tapos non-bailable pala yung cyber libel. Kailan nangyari?